Binimbisigahan ng ilang ahensya ng gobyerno ang paggamit ng ilang kandidato sa emergency cell broadcast system na dapat ay ginagamit lang sa panahon ng kalamidad. May unang balita, si Jonathan Andal. Nagulat si Christian at kanyang mga katrabaho nang matanggap ang emergency alert na ito noong April 3 sa Masbate City. Akala raw nila may kung anong kalamidad na. Bigla kami na rattle for a while kasi kakatapos lang ng lindol sa Thailand and Myanmar. Yun pala, ikinakampanya lang ang tumatakbo roong governor, vice governor, congresswoman at mayor. Ipinost daw niya ito sa social media para sa public awareness. May mga nagduda na baka edited nila ang mga screenshot. Nang tingnan ang emergency alert history, naroon ang mga alert ng pangangampanya. Formal daw na magrereklamo sa COMELEC si Christian para raw matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng emergency alert system sa pangangampanya. Grabe din sir yung fake ko sa sarili ko kasi very risk siya. For me, isa sa pinaka nagmarka talaga sa akin last 2022. Di na dapat pumikit kapag ikay namulat na. Baka eto na yung time na tumindig talaga na alam mo yung tama. I know naman na tama yung pinaglalaban ko. Kinundina ng COMELEC ang paggamit ng message alert at inireport na nila ito sa NTC o National Telecommunications Commission at DICT o Department of Information and Communications Technology. Yan po ay violation po hindi ng COMELEC law or election law pero violation ng ibang batas lalo na po yung ating telecommunication law. Kaya lang, siyempre madali namang i-deny, sasabihin hindi sila. Dahil sasabihin baka yung mga kalaban nila ang gumagawa po niyan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 4 na kandidato na ikinakampanya sa naturang emergency alert. Ang NDRRMC hindi rin ito nagustuhan. Pinaiimbestigahan na nila kung paanong nakapag-broadcast ng emergency alert doon nang wala nilang permiso. Hindi yan galing sa NDRRMC at hindi rin po yan galing sa mga telcos natin. Hopefully matulungan kami ng NTC upang matrace natin sino po ang gumawa niyan at paano ginawa yan. Marami pong maaaring maging paglabag sa batas yan. Unang-una po, impersonation po yan. Lalo na po otoridad po dapat ang nagbibigay niyan. Pakiusap ng NDRRMC, huwag namang idamay ang emergency alert system sa pangangampanya dahil kaligtasan ng publiko ang nakataya rito. Baka pag dumating na po yung panahon na talagang kailangan na makinig ng ating mga kababayan ay baka isipin fake na naman na babala yung kanilang natatanggap. Buhay po ang ating pinag-uusapan. Pag-uusap po yun. Wala pang opisyal na pahayag rito ang NTC at DICT. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.